BMT Cup. So, BMT Cup, from the word MT Cup, kailangan kapag nasa training tayo ay para tayong tasang walang laman. Para kapag para makapag-focus sa lahat ng sinasabi ng trainer at ma-absorb sa ating mga utak kung, kung may mga iniisip man tayo ngayon na hindi naman nakakatulong, mas mabuti na isantabi ng muna natin at bigyan natin ng importansya ang ating training. So, dapat tasa tayo na walang laman para pag nilagyan mo yan ng tubig, is mapupuno yan. Tulad natin, di ba, dapat wala tayong iisip ngayon. So, inisip natin yan as yung trainer para madagdagan yung kaalaman natin. Yan ang BMT Cup. So, number 2, be participate. Ano ba ang be participate? Bilang dapat tayo nakikinig lang. Dapat marunong tayo makipag-participate at makipag-cooperate para naman maging maayos ang ating sit-up ng training. Kaya naman kung maingay sa workplace natin, paki-mute na lang para di tayo makadistract sa ating trainer at sa mga participants. So, kung maingay sa inyo dyan, paki-mute na lang mga partners. Salamat. So, number 3, be smile. I'm excited. So, ako lang din excited. Kaya ako talaga, no, pag ako talaga ang most excited talaga ako. Parang, ko ba, ako naman na yun ang boss. So, excited talaga ako. So, siyempre, dapat good vibes lang tayo sa pag nasa training. Bawal ang nakasimangot para naman lumapit sa atin ng mga building. So, dapat smile. Excited mga partners. So, number 4, take note. Di lang dapat nakikinig lang kasi nakakalimutan na tayo dapat may take note tayo para may mababalikan tayo sa tuwing nakakalimutan natin ang mga nagdaang training. So, may mga papel na ba kayo dyan, notebook, ballpen, para maisulat nyo ang ano natin sa nag-training ngayon kung baka may nakalimutan tayo. So, pwede natin yung mababalikan pag may mga post-it kayo or invite nyo, ganito pala to. So, dapat ganun tayo mga partners, may patilat mo para makasulat naman tayo sa ating mga maisulat natin yung sinasabi ng ating trainer. So, number 5, focus. So, focus tayo mga kapartner. No, siyempre, kailangan din ng focus kasi wala kang maintindihan kung wala kang focus. Umaatin ka nga ng feelings, pero malayo naman ang iniisip mo. Ang nangyayari tuloy, wala tayong intindihan. Kaya dapat may focus tayo. So, bigyan lang natin ito mga 2 hours mga kapartners para maintindihan natin yung business. Focus tayo sa ating training ngayon sa ating motivational. So, number 6, bawal acne. So, ano bang acne? Hindi sa balat ha, hindi sa ugaliting, makinig at mag-ating palagi ng training. Bawal yung alam ko na yan. So, hindi na kayo, sa mga apply nyo, pasok ka na. Kung isa kang businesswoman talaga or businessman, hindi ka na pwedeng, kung meron ng link sa ating business, pasok na tayo agad. Diba? Mindset na tayo. May training kami. Dapat alam mo, may ano kami mamaya. May sub-sub. Parang excited ka lagi, diba? So yan ang bawal acne. Hindi pabalik-balik yung Zoom. Ayoko makinig kasi pabalik-balik. Kaya nga, pinabalik-balik yung Zoom natin para maintindihan natin. Kasi meron pang iba na hindi pa alam. So yun mga kapatid, dapat makinig tayo pa. Baka may nakalimutan, ganito pala yun. So, maano natin, at saka ma-technique natin, no? So, pang last but not the least, bawal matulog sa Zoom, mga ka-partners. Dapat mag-ano muna tayo dito sa ating Zoom. Kaya, focus lang tayo, no, mga ka-partners. So, yan. Tapos na tayo at saka mag-proceed na tayo sa ating, kung sino ang ating ngayon, trainer of the day. So, ipapakilala ko na sa inyo yung ating trainer of the day. Kundi wala, Sister Strong, former OFW, dati siyang OFW. So, nag-forgood na siya noon sa bansang Japan siya. So, ngayon, nag-forgood na siya sa ating community. So, walang iba kundi si Coach Christian Binluan. The mic is your coach. Ito na ang sa iyong sarili kasi hindi ko lahat alam ko. Hindi ko na
Naman si Sir Coach Christian Binluan. Palakpak naman kayo dyan. Ayan, hello. Good morning, everyone. Ayun. Salamat, partner, Coach Emily Lariosa. Ayan. Good morning sa ating lahat. Diba? Ohayo gozaimasu. Kamusta kayo? Ayan, so pasalamatan naman natin no, yung ating host for today. O bigyan naman natin siya ng emoji, no, palakpak or show of attitude of gratitude, no? Kasi hindi rin madali na no, na mag-host. Ang galing talaga ni no, Coach Emily, no? Lagi yan active, di ba? Kagabi active din yan doon sa training. And imagine, no, ano na rin yan, coach na rin siya dito, no? And silver rank na din, no? And naka-relate din ako sa kinakwento niya kanina, no, regarding sa padala, no? Di ba? Madalas kasi, no, pagka tinutulungan lang natin isang tao, madalas, aminin natin, minsan nagiging tamad talaga sila, no? Wala naman masama, no, sa magbigay, pero pagka bigay ka nila ng bigay, lalo OFW ka, darating at darating ang time, uuwi ka na. Lalo pagka ikaw lang din talaga yung inaasahan, no? Darating at time, uuwi ka, paano pag wala kang ipon? Sino na magbibigay sa kanila kung wala ka na may ibibigay? Yun, kagandaan lang no na meron kang live good, maganda na may workout mo para time will come no, makapag gold ka, 'di ba? Makapag platinum ka, meron kang no extra income na pwedeng makatulong talaga. Madalas kasi no ang alam lang ng tao na magandang ibigay or tulong, pera no, pero hindi po no. For me ang pinakamagandang ibigay na tulong is opportunity po, 'di ba? Sabi nga may kasabihan nga, 'di ba? Pag ang tao binigyan mo lang lagi ng binigyan ng isda, di ba, habang buhay yan sa'yo na-aasa, manghingi na lang manghingi ng isda. Pero pag binigyan natin yan ng pamingwit, di ba, habang buhay na yan na mabubuhay sarili nila. Matututo yung mamingwit. Eh paano coach pag di marunong mamingwit, pinampukpok yung pamingwit, no? Yan, so kailangan turuan natin, di ba? Parang ganito lang din, opportunity. Kaso, di ba, hindi lahat na iba talaga nakadesign lang na humingi, no? Oo. Experience niyo ba yan? Yung parang kakamustahin ka lang pagpadalahan na. May nakakatulit ba? Oo, experience ko yan, no? Na-experience ko din yan sa nung nasa Japan pa ako, no? Yan, so, kamusta kayong lahat? Yan, shout out, no? Yan, ano ko muna kayo dito. Basahin muna natin isa-isa, no? Yan, shout out sa inyong lahat. Good morning. Ohayo gozaimasu. So, yan, shout out muna ako saglit. Mabilis lang. Yan, kay ating innovator, di ba? Si Coach Arnel Panim. Ayan, kay Coach Emily Lariosa, ating host, and ating ultimate queen, Mentor Jana Montison. Yan, shoutout. Kay partner Angeli Rioriarte Corpus Abrao, yan, shoutout po. Kay partner Cecilia Osyang, partner Cel. Hello, good morning. Ohayo gozaimasu. Partner Ellen Yu. Ito si partner Ellen Yu. Nakachat ko pala to. Iba tayo mukha ko doon na partner Ellen. Yan. Si, yan, Mentor Evelyn Bernal, ating girl on fire. Di ba? Partner Gina Cordero. Yan. Yan. Si partner Gregoria Pan. May alam mo ipantat. Yan. Partner Jerusel Carrion. Yan. Partner Jonaline De La Cruz. Ohayo gozaimasu, no, sa inyong lahat. Good morning. No, so maganda talaga yung greetings, no, kahit anong oras. Lalo na pag nasa business po tayo, good morning, no. Live good morning. Kasi no, pag sa mga business talaga, walang yan, walang gabi, hapon yan. Laging umaga yan sa kanila. Meaning kasi niyan, bagong umaga, bagong pag-asa. Ayan, so, partner, sino pa? Partner Jonalyn De La Cruz, partner Jose Rul, yan. Si partner Joshua Agravante, partner Kimberly Misona, yan, partner Lornita, partner Maricel Contreras. Yan, si partner Mary Ann. Sino to? Si partner Mary Ann Trikino at na to, no? Yan, si Coach Michelle Sandaran, yan, leader kan from Kuwait. Si Coach Mildred Ubatay from sa OFW Saudi Arabia. Yan, si Coach Pars Likit, di ba, yung nakatin kahapon, di ba, yung business presentation niya, no, LGBP. Di ba? Partner Rachel Ann Quijano. Quijano, parang may senpai ako dun sa Japan, Quijano rin apelido. Kaano-ano niyo yun? Si Edrix Quijano, senpai ko. Yan, partner Riza Dailo. Yan, good morning kay partner Riza Dailo. Kay partner Sabel Babul. Yan, kay Shirin, partner Shirin Shairi.
Alam ko magsi-silver na rin nata to, no? Or silver na. Partner, ayan, si Mami Soledad Navarrete. Yan, si partner Susan De La Cruz. Yan, no, shoutout sa lahat, no, sa mga humahabol. Yan, kay partner Team Epesian Sharon. Kay partner Miriam. Yan, kay partner Villamor Jolo Ramil. Aga naman, nabubulol na ako. No? So, yan, may inata kasi tayo sa R, no? Yan, so, yan, shoutout sa lahat, no, sa lahat ng humabol, no? So, yan, bagsakan ng learns na naman to, Coach Christian. Oh, di ba? Babagsak na tayo ng learning. So, yan, may nakakalam na ba ng topic natin? So, siyempre, wala pa, no? Yan, so mag-share screen muna ako, no? Baka yung iba sa inyo, hindi pa ako kilala, di ba? Kasi kanina pa ako nagsalita dito, sabihin ni partner journalist, sino ba yung bata na yan? Kanina pa nagsalita, di naman namin kilala. Ayan, so mag-share screen muna ako, no? Para makapagpakilala din po ako. Share ko lang akin screen. Ayan, so kita na ba? Ayan, so ayan, iyan na natin. Yes po, Coach. Kita na po. Ayan, thank you so much, Coach Emily. Ayan, iyan na natin. Yan, so by the way, I'm Christian Binluan, no? And full-time, Live Good full-time affiliate, no? And lahat tayo, di ba? Lahat kayo. Oo, lahat tayo. Pares tayo, pare-pares lang tayo na affiliate dito kay Live Good. And hindi tayo yung traditional, no? Tayo ay affiliate marketing. Parang, di ba, katulad sa TikTok, di ba? Lazada, Shopee, mga sa TikTok, di ba may ano sila doon? May binabayaran din sila doon, di ba? TikTok affiliate yung tinatawag kung meron sa inyo may mga TikTok, no? Yan, so ako full-time ngayon. Dati ginawa ko lang din siya nung nasa Japan ako, part-time. Siguro kayo maybe ngayon ginagawa niyo siya part-time, di ba? Okay lang naman yun. Time will come na pag mas malaki na rin kinikita nyo or time will come talaga darating at darating. Basta tuloy lang kayo. Darating at darating na ano na rin kayo, magpo-full time tulad ko. No? So yan, wala na akong ginagawa. Ito na lang, no? Umaga, tanghali, hapon, gabi. No? So wala na talaga live good. And ako po is taga Quezon City. Yan, sino mga taga Quezon City dito? Taga Luzon. Yan, and pero nandito po ako sa Tacloban. Yan, sa Leyte. And siyempre, kailangan, malaga din po kasi yung environment kung saan ka mag-grow. Kasi pagka yung crowd, mas malaki yung expectation, hindi ka pwedeng magbahala na kailangan makasabay ka rin sa growth. Malaga kasi yung environment. And yan, so yan, background ko, no? Kita nyo naman, may hagdan sa likod. Yan, di po yan sa amin. Yan, so former IT 1 year, no? Experience ko, no? So, nag-try din ako college, college dropout. Ayan, so ang ko talaga, ang pangarap ko talaga dati, di ba lahat naman tayo siguro may pangarap, tama ba? Kayo din may pangarap. Lahat tayo, di ba, may kanya-kanya tayong pangarap. Ang pangarap ko dati maging Superman. De joke lang, computer programmer. Programmer, di ba? Kasi dati narinig ko, di mo, uso kasi yung kung ano yung narinig mo pagka wala nang ipabuo decision mo Ano ba, yung parang in demand daw yung mga IT. Di ba, siyempre katagalan, pagka-graduate mo ng 4 years, hindi na pala. Iba na in demand, nurse naman, doktor. Nagpapalit. Ngayon, aral ka na naman. Pero yun, hindi ko natapos dahil pakulangan din sa pera or financial problem. Kasi that time, mahirap talaga yung buhay dati or kami lang ata. Siyempre, may naka-experience din sa inyo, no? Hirap talaga ng buhay dati, no? Kasi doon sa school namin, 500 pesos lang, enroll na. So, dating ng bayaran ng tuition, I think, first sem ba yun? O mga 3K, di na nakapagbayad, nag-drop out na agad, di ba? Ganun kahirap dati, no? 3K lang, no? Hindi na dahil hindi na nakapagtuloy sa pag-aaral. So, natry ko lang din. Yan yung IT na yan, naging yan, isang taong tambay. Hindi, joke lang. Yan, so, edad 18 years old, no? Nagtrabaho na tayo as service crew sa isang fast food chain. Yung iba sa inyo, di ba, bago nag-abroad or ngayon, di ba, may trabaho kayo na employment. Ako, na po, hindi na po ako employed ngayon. Sa na ako? Time freedom or self-employed. 3 years ako dyan sa service crew. Ang galing ko dyan, siyempre. Pero noong una, hindi naman tayo marunong. Tagalan, di ba, yung shake-shake, nagbe-blend. Bilis dyan, bilis. Diyan na-develop ko dyan marami. Kasi order taking, di ba, dispatch, preparation, backup, madami dyan. And gumagawa pa kami ng report.
Na-master talaga niya yung calcio, pagsukli, sa mga cashier, naka-experience. 3 years dyan, no? And sa loob ng 3 years, wala tayo absent. Di ba ganun tayo kasipag? At trabaho, 3 years talaga di tayo ma-absent. And siyempre, dumating yung time, no? Siyempre, gusto mo rin ng ano, nagsawa ka na sa loob ng 3 years. Yung ano ba, magiging aware ka na, ano, paulit-ulit na lang nangyayari sa akin. Wala nang nangyayaring bago. Diba? Sa trabaho natin ngayon, wala nang nangyari. Paulit-ulit lang. And sobrang bait ko noon, no? Ako yung binatang may trabaho pero wala akong pera. Bakit? Di mabait tayo yung ATM natin no nasa magulang natin. Ganun tayo kabait, no? So ano lang, pamasahe lang, 100 pesos, pamasahe. Sever pa ako niya nagtatrabaho. And ano rin, no? So, yun, nag-design tayo. Kasi ano rin, dahil din sa ano, yung nagka-problema ko sa kamay. Nasisira kasi yung kamay ko dahil sa chemical dyan sa trabaho service kung sa ano ko. Sira talaga dalawang kamay ko, yung parang namamalat siya, mahapde, nagbibiyak-biyak. Pero noon, umalis na ako, no? Gumaling na siya din, naging ano ako, no? SA gusto ko dyan. Sa isang ano naman, shush. No, maganda lang pakinggan, pero ano yan, tagalinis ng sapatos. Yan, pero okay naman kasi, di ba, marangal naman yung trabaho din. Kaso lang, ano lang ako dyan, 1 year lang. Then, nagkaroon ng opportunity to work abroad. Di ba, yun. So, hanggang sa nag-Japan na tayo. Hindi rin madali, no? I think 1 year to 2 years, no, bago tayo nakapag-Japan. Malaki rin yung gastos dyan, mga 100K to 150K. Yan, utang-utang pa. Pero kami-kami lang din nagtulungan magkakapatid. Nanghiram sa mga tito, tita. Minsan no yung pinakamahirap bayaran no yung utang na loob no. Kaya minsan mas maganda pang manghiram sa ibang tao no. May mga ganun no sa pag manghiram ka sa pamilya, kamag-anak. Bayaran mo na yung pera pero yung utang na loob yan ang pinakamahirap bayaran. And yan so in ano lang na-invite ako kay Live Good kagaya nyo lang din siguro yung iba sa inyo sa hindi nyo kakilala yung nag-invite sa inyo or kakilala nyo yung nag-invite ko sa akin hindi ko kakilala. Babae, nag-chat lang. Uy, sabi ko, chicks, ganda. Hindi, joke lang. Oh, maganda talaga yung upline ko, nagdala sa akin dito. Yan, so, una, di ko talaga naintindihan, pero yun, kakatin ko ng presentation, and then nag-training, then, syempre, di ba, lahat naman ng bagay natututunan, basta willing ka. Basta gusto mo lang, and nandun ka sa growth mindset na nag-a-adapt ka, mabilis ka magbago. Yan, so, ginawa ko lang siya part-time din, yun, nag-decide ako na gawin full-time. Kasi iba yung nakita ko, no, meron kasing mga opportunity na pwede mong makita lang sa mata. Pero iba yung opportunity pag nakita mo dahil sa isip mo. Sa mind mo, nakita ko yung Live Good, sobrang ganda pala ng ganitong industry. Yung traditional din naman, maganda din naman. 'Di ba? Tama ba maganda yung traditional? Kaso lang, ang nagpapapangit lang yung minsan, mahirap talaga gawin. And laki ng puhunan. Minsan yung pagka yung upline mo pa, unethical, 'di ba? Yung may mga masamang ginagawa. Di ba? May mga ganun kasi, no? Kasi maraming kong nakita, kumita naman talaga yung mga nauna eh. Yung nauna, pero, di ba, mababa lang talaga, 1 to 5% lang yung kumikita. Unlike dito kay Live Good, sabi ng CEO, 30% pataas. Ang dami nang kumikita, no? Lahat masaya kasi di naman tayo dito, ano, no? Sobrang ano lang niya, wala siyang auto ship eh. Madali lang siyang i-maintain. Imagine niyo 200 plus countries meron tayong business. Dropshipping, di ba? And global ready talagang Live Good, nag-launch pa lang. And yan, no? So, dati rin tayong close-minded. Ayaw natin sa ganitong industry. Pero yun nga, sabi ko, ano lang din, may nagsabi lang din sa akin. Nag-observe lang din ako. Bakit daw yung iba, inaantay pa nila sila mag-resign or tumagal ba bago sila mag-business. And the end of the time, yung iba kasi nagre-resign, doon pala nagbi-business. Sabi ko, why not habang bata pa ako, mag-business na ako. Di ba? Ganon din naman eh. Di ba? Mag-iipon ka. Mag-iipon ka para makapag-business, magkatrabaho ka muna. Ito, napakalit lang ng kapital. Sabi ko, sige, gagawin ko na. Tsaka dito, no, ang nagustuhan ko dito, madedevelop yung ano mo, yung sarili mo. Tama ba? Sino yung mga mahihain dito? Dati, kagaya nyo din po ako. Ako, mahihain din po. Ano? Hindi ako, nung una akong nag-join sa Zoom, yan, si partner, Mary Ann, na partner Gregoria. Yan, si ano, partner Sel. Nung una ko nakita, oh, grabe, ang galing yan mag-English. No? Dugo-dugo yung ilong ko. Yung kaliwang butas lang ng ilong. Hindi naman dalawa, isa lang. Yan, si partner Ellen yun. Di ata tumayayain, no? Hindi na-relate. No? So, yung mga nag-smile, no, mga mayayain yan. Yung mga di nagpapa-open camera. Yan, so, hindi, joke lang, no? Baka mag-open camera na. So, dati din ako mayayain talaga. Dahil sa ganitong industry, naharap ko yung takot ko.
Naharap ko yung takot kasi ang tinatanong ko lang lagi sa sarili ko, bakit ako takot? Yun. So, mahalaga yun, no? Pag takot kayo, tanongin niyo yung sarili niyo, bakit ka takot? Kasi minsan yung bagay na kinakatakutan mo, yun pala yung magpapabago sa buhay mo. Sabi rin ng mentor ko, no? As long as it's not fatal or hindi naman nakakamatay isang bagay, gawin mo. Normal naman daw na magkakamali ka eh. Normal yun, di ba? Wala naman taong perfecto na hindi nagkakamali. Ang mahirap lang yung conscious ka na aware ka na ginagawa mo mali, pero gusto mong gawin, no? So, mali na yun, no? So, yung nagkamali ka, di mo naman alam, di mo sadya, normal yun. Pero yung alam mo nang mali, tapos gagawin mo pa, di ba? Mali na yun. Yan, so others, no? Sumali ako dito kay Live Good May 17, affiliate marketer since. Hindi na rin bago, no? May, ano na rin, may edad na. Yan, so, di ba pala, ano lang po, I'm 18 years old sa mga di mo nakakal. Coach, di ka tumanda. Hindi, ano pa ako. 20, kailan ba? Nag-birthday na kasi ako, nakalimutan ko na age ko, no? 28, bali nag-birth. 27, yan, 27 na. Pababa na ba? Sino ba nagsabi kailangan ng edad pataas? 'Di ba? Age is just a number lang naman eh. Nasa yan kung gusto mong pataas or pababa. O, kanya si Coach Emily, 28 ba? O 38, o di 30, nag-birthday, 37 na. May mga, minsan nyo, may mga may edad naman pero ang lalakas pa. Pero may mga bata pa, ang hina na. Depende rin kasi yun sa ano may the way ka mag-isip, 'di ba? Yung sabi, grabe yung naririnig ko kay Coach Emily, may mindset na ano. Gaganda talaga dito kasi ano talaga, it's all about your mindset talaga. The way ka mag-isip, yung ano natin. Yan, so yan financial literacy. So ano rin nakinig din tayo, nag-aral din tayo sa ganyan, 'di ba? Pag financial literate ka na tao. May kasabihan nga, 'di ba? Financial success is not a hard science. It's a soft skills where how you behave is more important than what you know. So, hindi daw yung ano no, minsan 'di ba hindi naman yan sa laki talaga ng sinasahod, pero bonus yun kung mas malaki yung sinasahod mo. Ano lang yun, depende daw yan kung magkano yung naiipon mo or naitatabi mo sa sahod mo. O kunyari, sumasahod ka ng 100k, 50k, ang gastos mo naman same, 100k, 50k. Lamang pa rin yung sumasahod ng 20k, may natatabi na 5k or 10k, di ba? So, yun. So, mahalaga yan no, na financial literacy tayo na di-discover natin yung asset or liabilities. Yan, so hindi po tayo financial advisor, no? Ano lang, no? Ano lang dyan. And businessman, no? And co-owner at QC Fight Fest. Ano yan, boxing yan, no? Nag-invest din ako dyan. Alam niyo na, mahilig ako mag-invest talaga kasi nalaman ko rin na kailangan yung pera. Hindi kasi yan napapagod. Kailangan yung time will come, magkaroon din tayo ng pera na yung nagtatrabaho para sa atin. Hindi yan napapagod, hindi yan nagre-reklamo yung pera. Hindi yan na ano, hindi yan. Wala yung emosyon. And ano bang naiisip nyo pag nakahawak kayo ng pera? Gastusin or i-invest? Parang gano'n, no? So, ayan. So, coach, bakit naman meron ka bang business? Kala ko ba okay ka nakalib? Okay naman yung live good, di ba? Kaso, kailangan mo ng business on the side and ginagawa ko siya. Wala naman akong effort doon. Investor lang ako. Yan. So, I'm entrepreneur. So, yan. So, lahat naman po tayo dito entrepreneur. So, once na nag-put up ka ng capital, sa isang business, ang tawag sa entrepreneur. Kasi naglabas ka ng pera eh. Nag-take kayo ng risk, di ba? Napakalaking risk, di ba? Nawalan kayo ng 3K, oh, pero nabawi na. Sino na yung mga nakabawi? Yung mga nag-bronze na, bawing-bawi na yan. Yung mga tatlo na yung na-share ng opportunity, bawi ka na. $75 na yun, $50 lang naman yung pinuhunan mo. So, pero may tinatawag na take risk, tsaka yung calculated risk. Bawat papasok kayo sa isang company, di ba? Tinuro din to ni Coach Fernand, di ba? Meron kang i-check. Di ba yung 3Ps? Yung quality ng products, kailangan maganda talaga yung products natin, maganda ito. Nabili ko po ito nung nasa Japan pa ako, itong Live Good Cup, tumbler, t-shirt, tapos yung ano, marami pa, no? Super Red, Super Green, na-try na natin, collagen, Factor 4 pinaka ano yun. Ang di ko pa na-try yung ano, D3K2 Ultra Magnesium kasi that time wala pa international wellness pack eh. Kung suggested ko pag order kayo, international wellness pack. Yan, so yan, entrepreneur yun, products, tapos profile ng company, baka robot yan. Yung nagdaan na-scam, dami talaga na-scam dati, no? May nagdaan kasi na scam company, no? Ang dami na tangay. Kasi sabi, dito mag-invest lang, walang gagawin, kikita, pindot-pindot lang tuwing alas 12 o alauna. Tapos kikita ka na, di ba? Napakabilis, no? Bibigay mo lang daw yung pera mo sa kanila, then kaboom, wala na yung pera mo. Kawawa, no? Ang daming ano ba, lumabas yung greediness, gusto ng madalian. Kaya ayun, dami yung iba, invite nila, kawawa, di ba? Kawawa naman, hindi na nakabawi or
Wala ka nang ano iharap, lalo kung kaibigan mo, lalo kung 'di ba nagsanla pa ng asawa, ng bahay, ng kotse, ng lupa, ng kalabaw ng kapitbahay, kawawa no. Hindi ka makatulog. Dito kay Live Good. Oh, in-invite mo kaibigan mo, naglabas ng 3K. Oh, bakit hindi magagalit 'yun? Ba't 3K lang eh. O tapos naka-share siya ng 2 taon na share niya. Dito no, hindi niyo naman kailangan mag-convince ng tao. Dito kailangan niyo lang magkwento. Kwento niyo lang paano ba nabago sa buhay niyo, ano. Kwento niyo lang then sila mismo magko-convince sarili nila. Yan, so yon yung last na P, yung plan, di ba? Doable naman yung plan natin, yung marketing plan, compensation plan, doable yan yung 8 ways to earn. Kasi lahat may nakagawa na eh. Di ba? Yun, hindi yung porkit may kumikita, lipat agad, talon agad, di ba? Not knowing na ang mali pala ay sarili nila. Kasi, di ba, isa lang naman yung company natin, isa lang yung product natin, isa lang yung owner natin, isa lang yung marketing plan. Ba't may kumikita and bakit merong hindi kumikita? Depende po kasi yan sa pagkakaintindi ng isang tao. Depende yan kung paano mo intindihan yung isang opportunity, kung alam mo ba, inaral mo ba, depende kasi yan. Yun, makaka-apekto yan yung ano mo, yung mindset mo or yun, di ba sinasabi ni Coach Emily, malaking factor yun, no? Yung mentality mo, di ba, yung attitude mo, malaki yan, no? Kasi yan, iba-iba tayo, kaya iba-iba rin ang resulta. Yan, may mabilis, may mabagal. So, yan, next na natin. Coach, ano bang topic mo ngayon? Siyempre, more on ang tinatopic ko talaga, pag ako nag-training, yan, personality development. Kasi kung dati nung narinig, yan din kasi yung tinuturo ng mentor ko talaga kasi 'di ba? Minsan mahirap naman, 'di ba? Conscious ka na gusto mong yumaman, pero 'di ba ang tingin mo pala sa pera masama. Paano kaya yun? Ang iba, ang tingin kasi sa pera ano, money is evil daw, no? Yun na yung pinangawakan nila eh. So, ang totoo naman nakalagay doon, money is money is the root of evil, pero mali yun eh. Ang nakalagay naman no, for the love of money. 'Di ba? Yung for the love of money. 'Di ba? Yung sinamba mo na yung pera, 'di ba? Yung wala ka nang kinikilala, parang yumabang ka na dahil kinonsume ka na ng pera. Pero kung ikaw naman ang magkocontrol sa pera, hindi yun masama. 'Di ba? Minsan ayaw yan pag-usapan, 'di ba? Lalo pagka mahirap galit sa pera. Pero nagtatrabaho sila, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba kung hindi kailangan ng pera, wag ka na magtrabaho kasi yung iba ano lang gina-justify lang nila yung kahirapan. Ayaw nilang tanggapin yung katotohanan na broke sila tapos broke pa mag-isip. Mahirap yun, no? Broke ka na tapos broke ka pa mag-isip. Ako ngayon broke pero yung mindset natin, mentality natin, abundance na. Diba? Yung, kasi kung the way ka mag-isip, lahat ng decision mo, positive na yan. So yan, sabi rin yan nung mag-asawa na Diamond Couple, personal development. Ano yan, mahalaga. Kasi yung iba, kaya lumilipat. Kasi wala niyan, nakala, get rich quick scheme. Yung mabilisan lang kikita kay Live Good. Tapos ilang buwan na sila, magkano pa lang kinita? 50. Hindi na wala namang ginagawa. Gusto lang kumita agad. Pero hindi naman nag-aaral, di ba? Hindi nag-a-attend. Tapos sa tanong, kala ata investment ang Live Good. Partner, magkano na yung ano natin? Dapat yung Live Good po, hindi po investment baka may nagkakamali. Ang Live Good po, legit business. Kailangan, trabahuin mo talaga, aralin mo. Dito naman, totoo na may kumikita kahit di nag-invite. Pero ano yun, hindi lahat ganun eh. Hindi lahat, lalo yung upline mo, nagsimula pa lang, sumali ka agad sa upline mo, masipag talaga. Malalagyan ka talaga ng mga spillover. Pero kung yung upline mo, mabagal din or nag-aaral pa lang spillover din waiter, matatagalan talaga kayo. Kung mas maganda na ikaw mismo, improve mo yung sarili mo. Kasi mahalaga dito, no, sabi rin ng ano ko, paano mo ba nakuha yung isang bagay? Kunyari, nag-earn ka na ng million. Hindi naman daw mahalaga yung 1 million eh. Sabi niya, ang mahalaga, paano mo nakuha yun? Sino yung naging ikaw? What makes of you to achieve that goal? Sino ka na? Kasi nakuha mo yun kasi marunong ka mag-present. Di ka na nahihiya. Di ba? Sabi niya, it's not about, what you get. Di ba? It's all about who you become in the process. Lahat tayo, no, dadaan sa proseso. Lahat kayo susubukin. Susubukin yung karakter nyo, integrity nyo, honesty nyo. Lahat tayo dito susubukin yung karakter nyo talaga. So, pag mahina, no, yung pundasyon natin, isang bagyo lang, dami dumaan yung scam, dami dumaan na company, ubos talaga sila. Kasi gusto nila mabilisan eh. Tapos, di ba, iyak-iyak. Tapos isisihin na yung industry. Not knowing ang mali, sarili nila. Sa loob nila. Di ba? Yan, so sabi doon ni ano no ni yung Diamond Couple nga no. Yan yung kulang sa kanila. Wala silang personal development tsaka financial literacy. Hindi sila nag-aral noon.
Gusto nila yung gusto nila yung fast lane sa pagyaman. Siyempre, sasamantalahin yan ng mga yung mga scammer, no. Group din yan sila, yung mga nanghahack, yung mga dami ano rin yan. Kukunin yung loob mo, 'di ba? Tapos ikaw pa yung magiging masama, tapos magpapadala ka ng pera, tapos parang mga ka nila, pabudrain. Sobrang ko diyan, na-attach din ako diyan dati, sila na in-scam ko. Sa Telegram ba 'yon or WhatsApp? May mga ganun sa Telegram. Sila na yung na-scam ko. Una, daw, limit lang per day na pwede mong kitain, 5K to 10K or 5K to 40K. Gagawin ko lang daw, papadala lang ako ng pera sa kanila. Kunyari, 600 ko, magiging 1,000. Mabilis lang, may papagawa sila sa inyong task. Tapos, palaki ng palaki, nagulat ako, tinignan ko yung list. Maximum per day hanggang 200,000. Kung magpadala ka ng 200,000, magiging yun, magkano? Depende, magiging 800 or 600,000. Ganun lang kabilis. Sabi ko, nagpadala sila sa akin na nagpadala ako ng 1K. Oh, naging 1,400. Tapos, next naman, mapadala naman ako ng palaki. Kukunin lang nila yung padadamahin ka lang nila. Then, pagka nakuha na nila yung pera mo, wala na, babay ka na. Wala ka nang habol. Sila yung na-scam ko, di ba? Ganun lang. And siyempre, ayoko rin naman ng ganun, di ba? Pinagsasamantalaan nila yung mga, kasi, yung mga kulang sa knowledge, yung mga pinagsasamantalaan. Kaya maganda din talaga na educate yourself talaga. Yan, so, yun, ang tinuturo ko talaga, ganito. So, dito kay Live Good naman, lagi nyo lang tanungin yung sa lagi lang kayong why. Yung why nyo ba? Bakit kayo sumali dito kay Live Good? In the first place. Lalo pagka may struggles, di ba, may problema kayo. Ano ba yung pinaka, nyo, the first place, bakit kayo nag-join kay Live Good? Ano ba yung nakita nyo, di ba, porque, di ba, maganda yung upline mo, gwapo yung upline mo, kaya sumali, or na-inlove ka sa upline mo, or hindi mo alam, na-excite ka lang, kaya ka sumali, di ba, partner Maricel, di ba, na ka lang, na-inspired ka lang sa tao, di ba, kaya, may mga ganun ako, lang, di ko naman talaga yung tinanong, pero that time, nagpe-pray talaga ako, nagpe-pray po talaga ako, kasi 2 years na eh, 2 years na ako sa Japan, sabi ko, pauwi na, okay naman, malaki ang sahod sa Japan, di po basta-basta sahod dun. Sahod ako doon mga 60 to 80,000. And then pag bumalik ako doon, di na ako bababa ng 90 to 100K thousand. Pero mas pinili ko yung live good. Kasi dito, meron kang time freedom. And sa trabaho mo, di mo alam. Sobrang delikado. Then, matamaan pa yung mata mo. Then, ang pinakayaw ko lang doon, inayawan ko lang doon, umuulan, pinag-welding ako sa mataas na lugar. Tapos, siyempre, basa. Pagka makuryente ka doon, katapusan mo, naanin mo yung pera kung wala, delikado. And dito, sobrang ganda kasi dito nang nabibuild sa'yo. Kasi lahat naman ng experience or ng skills, matututunan mo yan. And sa pag-aaral ko, nalaman ko na ang kailangan mong i-build kung gusto mong yumaman, yung mga high earning individual skills. Ano yan, coach? Yung mga high earning individual skills. Tulad ng selling skills. Di ba hindi yan nawawala? Selling skills, communication skills, speaking skills. Marami pa yung mga skills na de-develop, di ba? Yung super skills. Iba yun, coach. Baka sa ML yun. Iba yung mga skill ba? Kailangan yung marami yan, yung earning, yung matuto ko pa lang kumausap ng tao, marap sa tao. Di ba? Aminin nyo, yung iba sa inyo, nahihiya pa rin, ayaw kumausap, natatakot. Yun, tanong na, bakit ka takot? Yun, so, yun, kailangan ma-develop mo yun. Yan, always question yourself, why? Lagi yan, no, na, ayan, pa-comment na lang dyan kung ano yung reason why nyo, bakit nyo nagustuhan yung Live Good, anong yung nakikita nyo kay Live Good na pwede nyo makuha 5 years, 2 years to 5 years from now. Ano ba yung, yung pinaka-reason nyo, bakit kayo sumali kay Live Good? Ano lang ba, para lang kumita? Kasi, kumita, okay yun, and makapag-for good, okay din yun, yung mga why natin. Kasi ako nakapag-for good na, pero parang mababaw pa eh. Iba pa rin yung malalim talaga na why mo. Kasi for good, madali lang naman mag for good eh. Pero yung pinaka malalim na why mo, yan talaga yung parang mo talaga, panghawakan mo. Kunyari, na na-reject ka. Or sobrang nanghihina ka. Kailangan alam mo yung why mo. Kunyari, yung why mo kasi gusto mo na makasama yung pamilya mo. O, kunyari, OFW ka or pagod ka na sa pagtatrabaho. Ano ka na dyan? 5 years, 10 years, wala naman massive change. Yun. And why mo rin na gusto mo magkaroon na lang ng time and financial freedom. Yan ang no, hindi yan madaling ma-achieve, no? Pero yung ibang tao madali lang para sa kanila. Kasi meron alam nila eh. Meron sila nito eh. Alam nila yung mga bagay-bagay. Ayan, so sabi nga no, the how will easy if you know your why. 'Di ba? Alam niyo na ba yung why niyo? Oh, madali na lang yung yung how. Magpapalo yan eh, 'di ba? Pagka alam niyo yung why niyo.
Yan, sobrang bawi, oh, sabi niya. Dami pa ngayon, ngayon yan, coach, garapalan nga. Di ba yung, ano, yung pipilitin ka na, garapalan na, ano. Basta yung mga investment, more on ingat kayo doon, no? So, ako naman, experience ko, dami rin talaga. Kala ko, totoo, madami akong experience ng ganyan. Kaya nakapagsabi ako kasi na-experience ko talaga. 40,000, di ba? 100,000, 150,000, ganyan. Matututo ka talaga, no? 2 weeks kasi po bago matuto ang isang tao. Tandaan nyo, dalawang bagay bago matuto ang isang tao. Either the hard way or the harder way. Yung madali, yung mahirap or mas mahirap. Oh, na-scam ka ng 1K, di ka pa natuto. Na-scam ka ng 100K, gusto mo ata mas malaki. Ganun. Bago ka matuto. Yung iba naman, magaling din, marunong din. Pero, di ba, true sa pagkakamali naman, doon ka matututo. Yan, may dream come true, di ba? Dito talaga, ano, dito lang na, ano, dito nabuksan talaga yung isip ko na pwede ka pala mangarap, di ba? Sa hirap ng buhay, yung pangarap natin lumiliit na lang kasi. Ngari, pangarap mo maging ano, yun, ako, computer, programmer, yan, lumit na lang, maging ano na lang, makatulong na lang sa pamilya. No, wala naman masama, no, pero parang lumiliit kasi, ano lang, magkaroon na lang ng sariling pamilya, mabuhay. Pansinin nyo, madalas naman na average na buhay ng isang tao, di ba? Pinanganak, mabubuhay, mag-aaral, di ba? Magtatrabaho, mag-aasawa, mawawala. Di ba pwedeng, ano, pag pinanganak, mag-aaral, di ba? Magdinegosyo, magta-travel, di ba? Magkakain ng kung ano, kung ano, travel na lang. Enjoyment, pasyal sa mga beach, hiking, di ba? Hindi yung, ang dami, di ba? Pag pinalo nyo kasi yung normal na tao, average na tao, yun din yung magiging resulta nyo. Di ba? Kung sino nga yung sinusundan mo, kung sino yung dyan sa gusto mong puntahan, yun yung magiging future. Tinignan ko lang, no, yung future ko dun sa Japan. May nauna sa akin doon, 10 years na sila, 5 years na sila. Sabi ko, ba't di nila kaya mag-forget? Yun, so, siyempre, marami rin kulang talaga eh. Ayan, time, financial freedom para sa pamilya, sabi ni Coach Emily. Alam ko hindi lang ako yung mababago yung buhay, pati buhay ng mga taong sasama sa proseso. Yan no, so sabi yan ni Mentor Evelyn Bernal, iba talaga yung ganitong industry. Kasi to nagtutulungan pataas eh, hatakin ka pataas. Hindi siya yung crab mentality na sa labas, no, hatakin ka pababa. Yung pag may nakita na, ano na, yung mayaman na ibang tao, uy, may sugar daddy yan, uy, may sugar mommy yan. Ganun yung sabihin eh. Di naman nila kilala yung huhusgahan ka, di ba? Kasi nakapagpagawa ng bahay, nakabili ka ng sakyan. Hindi nila, kasi hindi nila ma-reach, hindi nila, ginajudge nila, no? Hindi nila alam, nag-ano pala, nasa live good pala. Yan, NDP Suway ko, bukod sa lifetime na siya, lahat matulungan ni Live Good, di ba? Ano eh, ang ito sinabi rin niya ni Coach Frank, yung Live Good po, ang pinaka number one na nakukuha natin dito, health, maging healthy ka. Nagkataon lang na merong bonus, yung commission. Kataon lang din na sobrang laki talaga. Pagka bawa mo si Live Good. Kasi kahit naman walang commission dito, marketing plan, may magsasubscribe pa rin. Yung Amazon, di ba, wala namang binabalik na commission yan, pero within 2 years, 2 years nag 1 million sila. Ang Live Good, imagine nyo, within 13 months nag 1 million member. Di ba? Ganun tayo kabilis. Wala pang ano yung Live Good, 21 months pa lang ngayong ano, October 13 ata. Yan, makatulong sabi ni partner Shirin siya, makatulong sa pamilya at sa mga nangangailangan, share opportunities to. Yan, di ba? Mag-share talaga. Sabi nga ng Chinese proverbs, no, if you have a great opportunity, kumikita ka, di ba? Nakikita mo, maganda. I-share mo, huwag kang maging madamot sa ibang tao. Kasi na-bless ka, di ba? Maging channel of blessing tayo para sa ibang tao. Yan, so, minsan din, no, may mga beliefs tayo, no, na hindi na rin tama, na kailangan paniwalaan. Di ba? Sinong mahilig sa mga paniniwala dyan? Yung mga beliefs, yung mga superstitious belief, questionin nyo yan. Tulad na lang, ano yung mga sinasabing malas-malas, yung may mahilig sa malas. Malas daw yung ano, Friday the 13th, naniniwala ba kayo doon? Di ba sinisi yung ano, sinisi yung Friday the 13th, kaya sila malas. Kunyari, na ano ka, natapilok ka ng Thursday, wala lang sa'yo. Natapilok ka ng Friday, sinabi mo, ay, Friday the 13th kasi. Di ba? Di ba may mga ganun, no? Sinisisi sa ibang bagay, yung ano, yung mga sitwasyon na pangyayari. Then meron pa, marami no, malas daw yung pusang itim. Sabi ko, grabe naman, anong kasalanan ng pusa na naging itim siya? Grabe no. No, so ang akin lang no, ang pinaka point ko, wag po kayong maniwala sa ano, sa swerte. Malas po 'yon. May formula po kasi yung luck. It's all about preparation.
Masasabi mo bang swerte si Coach Fernan? Kumikita siya ng 4 million, 5 million monthly. So, all about preparation. Ano ba yung preparation niya? 27 years. Meeting opportunity equals success. Equals yun yung masasabi natin na ano. Hindi naman pwedeng sabihin natin na swerte sila, malas ka. Grabe ka naman sa sarili mo. Di ba? Swerte siya kasi nag-rank up. Di yun totoo. Maniwala, okay, maniwala. Ang maniwala kayo yung hard work. Mas maganda yung hard work. Yung, siyempre, nag-prospect yan eh. Nag-try siya, nag-chat yan, nag-hi yan, nangamusta yan. So, yun yung ano, hard work. Ginawa niya, it's a choice. Pinili mo yun eh. Mayroon kasi yung iba naniniwala sa ano. Oh, sa training naman, no? Disclaimer, no? So, kung alam niyo din nakakatulong, hindi maganda, hindi, questionin niyo. Ano kayo maging student, not a follower. Yung mga sinasabi ko, pwede yung i-test, i-try. Kasi, dito kailangan open mind ka. Kasi, kung ano man yung perspective mo ngayon, ano man yung beliefs mo ngayon, maybe, meron dyan na hindi na nakakatulong. Hindi na, hindi na dapat na nandyan. Kasi, kung nandyan yan, sana, mayaman na tayo ngayon. Ako talaga, kaya ang mga mayaman, ako din, tayo, no? Continue dapat tayo na nagle-learn, na nagbabago. Kasi yung mga, I believe, no, kung ano man yung belief mo dyan, ano yan eh, mga upbringing yan, nakalakihan mo yan, maybe, bigay pa yan ng magulang mo, tapos tinanong mo yung paniniwala mo, bakit bawal, bakit masama magwalis paggabi? O lalabas daw yung blessing, di ba? Bawal maglabas ng pera paggabi, di daw dadami. So, ang daming bawal, no? So, itry nyo. Ako, tinatry ko yan eh. Tinatry ko. Pero ang totoo naman, kung may blessing talaga, kung di ka nagtrabaho, wala kang blessing. Sa bahay ka lang, paano ka kikita? Or wala ka naman ginagawa action, di ba paano ka kikita? Di ba, nag-pray ka na sana maganda, maganda yung buhay mo, bumago, tapos natulog ka lang, wala ka naman ginawa, walang magbabago. So it's all about, ano rin, hard work, action. Questionin nyo yan, yung mga bagay lahat na nangyayari, bakit ganito, bakit ganyan, no? Ako, mahilig kasi ako mag-question. O, tingin nyo, o yung ano, punta tayo sa bangko. Sino mahilig magbangko? No, wala naman masama no, sa bangko, no? Pero isipin nyo, ang bangko, nag-iipon ba ng pera? Di ba, hindi? Ang bangko, ano yan, ini-invest lang din nila yung pera nila, pinapatubo nila. Ako hindi ako, ano, mahilig sa bangko eh. Ang gusto ko pag may pera ako, pinapaano ko talaga, pinapaikot ko agad. Ayan, so next natin para masimulan natin ating training. Ang dami na pala, no? Ayan, so ayan ang more on topic ko ngayon, sino yung mga active? Coach, active naman ako, pero bakit wala akong pay-in? More on kasi mga question to, no? Mga why. Yung iba sa inyo, di ba, active din, pero yung iba naman, di active, pero may pay-in. Pero itong question na, Coach, I'm active but I don't have pay-ins. Ano yung mga kailangan kong gawin? Ano yung mga kulang ko? Kailangan na, ano yan, na detect or na-trace nyo. Kailangan aware kayo kung nasan level na kayo ng, ano, ng buhay nyo. Yan. Oh, active naman kami, Coach. Yan, next natin. Bakit wala kaming pay-in? O yung iba naman, active may pay-in. So, may mga tanong, di ba? Kayo din ang makakasagot sa mga tanong. Hindi, apply nyo, advice lang ako, guide lang. So, kayo pa rin. So, kahit na alam ko yung sagot, sabihin ko man sa inyo, ano siya eh, parang mababaw kasi siya na matututunan nyo. Mas maganda, kayo mismo yung nakadiscover. Kasi matibay yun eh, walang pwedeng ano yun eh, walang pwedeng ano eh, kunyari, negative kayo ng kapitbahay, sinabi scam yung live good, ikaw mismo nakaalam, kumikita ka. Maniniwala ka ba doon? Ikaw mismo eh. Ikaw mismo yung nakapagpatunay, matibay yung ano mo yung kasi ikaw mismo nakadiscover ng answer. Magiging ano ka, magiging solution maker ka. Hindi yung binibigay lang sa yung sagot. Malambot yun, no? Mababaw yun na learnings. Mas maganda ikaw mismo yung nagkamali, ikaw mismo yung natuto. Ikaw mismo yung nakakuha ng sagot. O, di ba, binibigay namin sa i-test nyo. I-try nyo. Kunyari, may nagbigay sa iyo answer, dalawa. Pag ginawa mo to, makaka-invite ka. Pag ginawa mo yung sinabi niya, hindi ka makaka-invite, anong pipiliin nyo? I-test nyo parehas. I-try nyo parehas. Kung ano yung ano sa inyo, kung ano yung mag-work para sa inyo. Kasi hindi naman tayo pare-parehas ng ano eh. Kasi iba-iba rin naman ang clients, ang prospect natin. Yan, so ang tanong lang, bakit wala kang pay-in or may pay-in ka? O, nag-attend ka ba ng training every day? Do I attend trainings every day? Tulad nito, tuwing Tuesday, kay Coach Fernan, Monday, may training doon, di ba? Rank recognition. Then Sabado, di ba, kay Coach Elmo. Yan, ang tanong lang, nag-attend ba kayo ng trainings every day? Yes, Coach, nag-attend naman ako, pero bakit wala pa rin akong pay-in? Yan, may ganyan, lagi naman nag-attend, lagi naman active, ba't wala pa rin silang pay-in? Ang tanong ko dyan, ano mo ba, pinapalo mo ba, and ina-apply mo ba yung mga natutunan mo? Baka naman hindi, di ba? Take note ka pa,
Nag-ano ka pa, nakikinig ka talaga. Baka hindi mo naman sinusunod. Minsan, baka kinukontra mo sa mind mo, di ba? Yan, pinapalo ba natin yung mga tinuturo sa atin tulad ng mga training, di ba? Yung marami yung mga training, no? Yung 4 pillars, 5 fingers, yan. Baka, alam mo na ba yun? Mamaya, i-ano rin natin yun. Yan, so next natin. Yan, so, nga, sinusunod mo naman, tapos ina-apply mo naman. Oh, so, tignan pa natin yung iba mga question. Oh, ano mo naman, pinapalo mo, din ina-apply. Ano bang, ano, baka wala ka naman activities daily. What are my activities daily? Ano ba ang activities na ginagawa nyo? Ano ka ba? Nag-add ka ba ng 200 people every day or may chinachat, sinisendan ka ba ng power landing page or meron ka bang ginagawang system or namomonitor mo ba yung mga ano mo, yung mga follow up? Kunyari may meron kang follow up, meron ka na close deal or may nako-close deal ka ba? May napapakausap ka ba sa upline mo? Or meron ka bang kinakausap? Parang marami ano. Ano ba yung mga activities niyo daily? Kayo din naman yan makakasagot sa sarili niyo. Ano ba yung, pansinin niyo pagka free time niyo, ano ba ginagawa niyo? Nanonood ba kayo sa TikTok? Nakikinig na nanonood or nasa YouTube, nasa Facebook, nag-scroll lang aimlessly. Yung walang purpose. Alam niyo yun, basta napunta lang doon, hindi niya alam, 1 hour na siya doon, nag-scroll. So, kailangan aware kayo sa ginagawa niyo, sa activities niyo. And, yun, may goal kayo na hinihit. Kunyari, goal mo ngayon, makapag-add ng 100 tao, o makapag-send ng 20 na Powerland landing page or script. Minsan, may script din eh. Ako, may script ako, nag-i-script ako eh. Makakuha at makakakuha ka ng interested. Pag may script ka, isend mo lang, madami, damihan mo lang. Yan, baka wala tayong activities daily, kaya wala tayong pay-in. Kung wala kang activities, wala talaga, wala kang kinakausap. Yan, kasi hindi naman pwedeng basta-basta na lang may mag-chat sa'yo, no? Wala kang ginagawa. Coach, magpapamember na ako. Wala, coach. Ano, mag-assign na. Wala naman. Kailangan meron kang ginagawa. Merong activities daily. Ayan. Ano pa yung, ano, coach, pwedeng maging, ano, pwede namin maging lack, di ba? O kulang. Ang tanong dyan, kamusta yung skills mo? Di ba? Maraming skills eh. Ano ba yung mga skills? Yung mga sinabi ko kanina, meron kasing soft skills, di ba? Soft skills, more on po yan, yung soft skills. Tayo po magbabago niyan. Tulad nung more on character mo yan, yung integrity mo, di ba? Yung ginagawa mo ba yung tama kahit wala nakatingin sa'yo. Yung, di ba, yung honesty mo, yung marami pa, no? Mga soft skills yan. Ay, hindi po yan natuturo kahit ituro yan, kayo mismo ang magbabago sa sarili niyo yan. Character niyo, the way ka mag-behave, the way ka mag... Ayan, yung hard skills naman, more on yun yung mga tinuturo talaga. And kung maganda yung attitude mo, madali lang po matutunan yung skills. Kaya nga, pagkapansin nyo sa lahat, no, mas madaling turuan yung mas maganda yung attitude kumpara sa ano. Minsan yung marunong na, yung matigas na yung ulo. Mahirap turuan yun. Kahit ako dati, no, nung sa pinagtrabahuan ko, no, mas madaling turuan yung nakikinig, yung walang alam talaga, yung zero-zero. Mas mabilis matuto yun. Kasi makikinig lang yan eh. Parang empty cup, di ba? Sabi kanina ni Coach Emily Leto, pagka puno na yung baso mo, marami ka nang alam. Kahit salinan pa yan ng salinan ng mentor mo, ng master mo, hanggat di ka nag-empty cup, may laman yan. Lahat ng ilalagay niya, matatapon, masasayang lang. So, skills, maraming skills, di ba? Yung skills yan, yung speaking skills, di ba? Yung nakapagsalita ka na, yung presentation, 4 pillars, 5 fingers, yung napakinggan mo na rin ba yung ano, yung kay Coach Fernan, deadly pitfalls, kay Coach Glenn. Yung 8 deadly pitfalls, meron din yun. Maganda yung kay Coach Fernan, para aware ka. Kung baka mamaya mali na pala yung ginagawa mo. O, di ba? May mga ganun kasi, no? Yan, kamustahin nyo lang. Ano na bang skills nyo? Kaya mo nang mag-present, kaya mo nang... Pero dito, no, di mo naman talaga actually na pag mag-start ka pa lang, di mo naman talaga kailangan na, ano, wala naman nag-start na magaling agad. Yun, yung gusto kong sabihin. Lahat naman tayo nagsimula na beginner, no? Ako, nagsimula din naman ako, mayayain talaga. Di talaga ako nagpapakita. And kung yung mga sinasabi ko talaga noon, kung saan saan, liko-liko, kung saan saan na pupunta. Eh ano lang, practice lang. Di ba sabi nga, practice makes permanent. No, di ba? Practice makes progress. No. Yan, kamustahin nyo lang yung skills nyo. And tanongin nyo lang din, Coach, wala akong pay-in, gaano ka na ba katagal na ganyan? Baka kasi wala kang binabago. Kunyari, yung approach mo, baka mamaya, di ba, may prospect ka, yung approach mo, ano pala, mali. Or
Ikaw din kasi talaga ang makadiscover niya mamaya masyado palang parang nakakaaway mo pala sila, ganyan. Napatulan mo yung emosyon mo, hindi mo pa na ma-master. So yung emosyon naman, no, it takes time talaga na ma-master yan. Kasi minsan yung emosyon natin, no, pag na-reject tayo, iniisip pa natin bakit tayo na-reject. Parang ang dami mong iniisip, no, bakit tayo na-reject. Pero normal naman yan, meron at meron talaga na ano, maniniwala, tsaka hindi maniniwala. Tsaka hindi naman lahat naka-decide na mag ano eh, ganito industry eh. Swerte tayo no kasi sa atin nabigay yung ganitong mindset, ganitong wisdom ni Lord kasi may plano siya para sa atin. Di ba sabi nga sa Jeremiah 29:11, di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. Yun, so magtiwala ka lang. No? Mismo si Lord nag-declare para sa iyo eh. Bakit ka nandito? Isipin nyo, no? Yung iba naghahanap pala ng opportunity, tayo nakilive good na. 'Di ba? Laki na ng advantage mo, 'di ba? Yung iba magi-start pa lang, ikaw naka ano ka na. May nabasa din ako no, the secret to getting ahead is to getting started. Kailangan nagsimula ka na. Kung hindi ka nagsimula, wala kang ano, wala kang matatapos. And mahirap naman yung iba kasi simula ng simula, wala na natapos. Ang gusto lang yung beginning, no? Ayaw na nung minsan pag nahirapan na, no, kaya nga gano'n, no, marami talaga no, naghihiwalay sa 98%. Ewan ko kung dati, pero 98% talaga ng population talaga. 2% lang talaga yung naghahati sa totoong kayamanan ng mundo. 98% talaga yung broke or ilan percent lang yung mediocre, yung katamtaman lang. Ayan. So, ito. Yan, no, gano'n na ba katagal ganyan? Pa kasi wala kang binabago, di ka nag-i-improve. Puro iba, puro lang reklamo. Puro lang paninisi, no? Yung iba, minsan, no, yung iba, naninisi tulad na lang sa bagay-bagay, tulad ng gasolina. Nagmahal na yung gasolina, oh. Wala naman tayong magagawa diyan kung magmahal yan eh. Ang malalay, nagrereklamo, wala naman sasakyan. Di ba, puro lang reklamo. Di ba, and meron pa. Yung ano, yung dami no, pagka kasi nagreklamo ka no, yung power mo na para mabago yung buhay mo, binigay mo sa ibang tao. Oo, kasi wala kang control doon eh. Kailangan may control ka lang sa sarili mo lang. Sabi nga ng mentor ko no, nothing will change unless you change. So, 'di ba wala namang permanente, 'di ba dito sa mundo, lahat naman nagbabago. And yung mga lahat ng mga hindi nakapag-adapt sa pagbabago, mawawala talaga. Kailangan na patuloy ka nagbabago. Tulad nung, 'di ba, kung alam niyo yung Kodak, 'di ba, yung tsaka yung mga dating sikat na cellphone, yung mga Nokia ba yun, mga BlackBerry, 'di ba wala na ngayon kasi di sila nag-adapt. Nagkaroon ng ano eh, mga bago na ngayon, iOS tsaka Android na yung mga sikat na touchscreen. Yan, so next tayo. Ano pang tanong, coach? Kung meron pa dito, eh bakit sila, no, mahilig talaga magtanong, ay bakit sila sa ibang team ang bilis, di ba? Yung iba, yung sponsor ko ata hindi marunong, no? So, di ba, nanisi na naman, di na naman nag-grow. Kailangan mag-grow kasi tayo. Baka sila masipag, ikaw tamad ka. Ganun lang, no? Marami, no? Ganun yun kasi baka ikaw tulog na, sila puyat, sila ano, nag-grind, nag-hustle. O ikaw, wala kang ginagawa. Marami, no? Kasi dito no, meron talagang mabilis and meron talagang mabagal. And meron namang sa una, mabilis, then bumabagal. Meron naman sa una, mabagal, pero bandang kalagitnaan bumubulusok. Okay lang yun, no? Kasi sa umpisa, iba-iba eh. Basta alam mo yung direksyon mo, tuloy-tuloy ka lang, makakarating at makakarating ka. Kasi itong ganitong industry, para siyang marathon. Basta nasa race track ka, hanggat na hindi ka sumusuko, hindi ka, kahit gumapang ka pa, di ba, lahat tayo makakarating sa finish line. Basta tuloy-tuloy ka lang. Ang mga hindi lang makarating sa finish line, yung mga sumuko na, yung hindi na, hindi na tumakbo, hindi na nagpatuloy sa buhay. Dito naman kasi, tingin nyo sila, Mentor Jana, sila Mentor Evelyn, di ba may mga experience sila sa past company nila? Tanong lang, kung hindi sila nagpatuloy, nandito ba tayo? Nandito ba sila? Kumikita ba sila? Nabago ba sana yung buhay nila? Nagpatuloy lang sila kahit na yung company nila, no, taliwas, no? Di ba, kahit na traditional yung company, nagpatuloy lang sila, naniwala pa rin sila na time will come, no, na magkakaroon, no, na may company na hindi traditional, no, hindi mahirap gawin. Ang ano nila doon, experience yung nagain nila.
Yan, bakit wala pa din big result? Bakit, coach, bakit ako wala pa din big result? Sila ganito na, ganyan na. Yung iba kumita na ng 1 million, 500,000 or malaki na kinikita weekly, monthly. Yan. Ang ano dyan, tanong ilang years na ba sila sa business? Baka naman 1 month ka pa lang, 2 months ka pa lang, pero gusto mo agad kumita ng 1 million, no? 100K. Baka naman, wala, kakaano mo lang, kakaship mo lang from, di ba, mindset mo. Galing tayo sa ano, 'di ba? Sa employee mindset or gano'n na akala natin no, more on 40 years na pagtatrabaho, yung iba broke pa din. Yung iba nagka 60 years na wala talaga, hindi talaga nila kaya mag-resign. So, yun lang yung mga tinignan ko ako sarili ko. Yun yung mga tinignan ko na ayoko mangyari sa akin yun. Kaya hangga't maaari, ano talaga ako, nagpupush talaga ako, nagsumikap talaga ako sa buhay. Kasi gusto ko kasi na ano, yung magulang ko na ano naman sila, bigyan naman sila ng reward sa hirap ng buhay na ano, 'di ba, na tulungan naman sila. Ayoko sila na, 'di ba, mawala man lang sa mundo na hindi man lang nila naranasan yung makapag-travel sa ibang bansa, 'di ba? Dito ko kasi nalaman na pangarap pala ng mama ko mag-Japan. 'Di ba? Galing na ako ng Japan. Siyempre, sa hirap ng buhay, nag-settle na lang. Diyan na lang, sa Baguio na lang, 'di ba? Pangasinan. Diyan na lang, hindi na. Pera lang naman dahilan, kung may pera ka magagawa mo lahat eh. Money is not the most important thing in this world. Totoo naman. Pero, pag wala kang pera, no, makakapekto yan sa mga mahal mo sa buhay. Lalo na kapag nagkaroon ng emergency, wala kang pera. Ano, ikutan tumbong mo niya. And masasabi ko lang, no, ang emergency po na paghahandaan. Coach, emergency, paano na paghahandaan ng emergency? Oh, masabi ko emergency na paghahandaan yan. Time will come, uuwi ka. Tama ba? Matatapos at matatapos yung kontrata nyo dyan. Anong ano mo gagawin mo sa Pinas? Pagka naubos mo yung pera mo dahil wala kang business, babalik ka na naman, tendency babalik ka na naman abroad pag wala ka na put up na business o isipin nyo yung mall, bakit may fire extinguisher? Wala namang sunog. Kasi pinaghahandaan nila yung emergency. So, ganun dapat paghandaan po natin yung emergency. Mangyayari yan. What if time will come, kailangan mong mamili 1 million over your life ng mahal mo sa buhay. Paano kung wala kang 1 million? Hindi, babay na yung buhay ng kakilala mo or mahal mo sa buhay. No, yun no, so mahalaga talaga no yung ano meron ka kaysa wala no. Kasi choice mo naman yan eh na ano bang ginawa mo ngayon. Ginalingan mo ba sa business mo or wala kang ginawa talaga? Yan no, ilang years na ba sila sa business? Baka 5 years na sila. Ikaw 3 months pa lang, di ba? Tapos di ka pa nagati ng training, di ba? Tapos yung may attitude ka pa. Isa lang siyan eh. Ma-attitude ka or may attitude ka. Yun. And ang attitude talaga depende ano kung gaano ka kabilis matututo. Kung nakikinig ka ba sa mentor mo, 'di ba? Sa coach mo, yes upline. Yes upline, 'di ba? Yung iba yes upline lipat sa ibang company. Yes upline. Pero dapat yung sinasabi ko na pili kayo ng susundan nyo. Be a follower, not a student. Kung mali na, sabi na apply mo, talon tayo sa Nico Bridge, tatalon ka din kung mali na. 'Di ba? Kailangan ikaw din ginagamit mo yung isip mo, sarili mo. Kung mali na, alam mo yung mali na yung ginagawa apply, huwag mong sundin. Pero kung alam mong tama, 'di ba? Maganda sa iyo. Gamitin natin yung isip natin. Huwag natin paggamit sa ibang tao. Ayan. So ilang years na ba sila sa business ko? Ba matagal na sila. Ayan, bakit sila nakita ko hindi? Yan, for example, may mga promo. Ayan, mga tanong. Marami, no? Oh, nag-share ka ba ng opportunity? Baka wala kang ginawa. Ayan. Baka marami na silang skills, marami na silang experience na na-develop. Ayan, no, dito naman sa ganito industry, kailangan learn to enjoy what you need to do, 'di ba? Not just what you want to do. Hindi yung ano lang, gusto mo lang ng income pero ayaw mo naman mag-client, mag-prospect. Gusto mo yung kinikita ni Mentor Jana, ni Coach Fernand, tanong, kaya mo ba yung ginagawa nila, ina-handle nila? Minsan kasi gusto lang natin yung resulta pero ayaw po natin ng proseso. Nasanay kasi tayo, no? Nakikita natin, napapanood natin sa YouTube, sa TV, mga ano, yung mga instant eh. Instant millionaire, di ba? Instant noodles, instant coffee, instant boyfriend, girlfriend, no? So, wala po, no? Lahat yan, even yan, may mga process po yan. Kailangan, ini-enjoy nyo yan. Learn to enjoy what you need to do, not just what you want to do. Kahit na ayaw mong gawin, mag-clients, kailangan mong gawin eh. 'Di ba? Ano naman, fair naman po yung live good.
kung ano yung deserve mo, yun yung ibibigay sa'yo. Hindi yung kung ano yung gusto mo. Gusto mo mag-diamond, tingin mo ibibigay sa'yo yan. Eh, hindi mo naman deserve. O, hindi ka pa naman marunong pala mag ano. Bibigay sa'yo yan pagka, ayun nga yung sabi ko sa inyo. Set kayo ng goal na ma-achieve nyo yung isang goal nyo. Wag yung ano agad yung kailangan, kunyari, kumita ka na ng 1 million. Ang pinakamagandang kasi yung experience mo, yung natutunan mo. Kasi yung 1 million, yan, mawawala yan. Ang tanong lang, ano yung natutunan mo? Kunyari, yung bahay, hindi naman yung bahay yung ano eh. Nakakuha ka na ng bahay, ng sakyan, nakapag-provide ka. Ang tanong, sino ba yung naging ikaw? Para nakuha mo yung bahay tsaka kotse. Tumaas ba yung value mo? Siyempre, di ba, tumaas yung value mo nun kasi binabayaran po tayo base sa value natin. O, bakit mas malaki yung value ng doktor kumpara sa isang konduktor, o di ba? Kasi po yung buhay na sinisave ng ng doktor, valuable yun. 'Di ba? And yung pinag-aralan nila mas mahaba, mas matagal. And yung konduktor, o, 'di ba, di naman natin minamasama or di na daw nung marangal naman ng trabaho yun. O, 'di ba? Pero mas malaki yung value na binibigay ng ano. Kung binabayaran kayo, no, kasi coach, binabayaran ako base sa oras ko, no. So kung binabayaran ka base sa oras mo, sa bahay ka na lang, wag ka na magtrabaho. So binabayaran po tayo base sa value natin. So anong kailangan namin gawin, coach? Patasin po natin yung value natin. Paano, coach? Mag-aral, 'di ba? Atin ng training. Sa training naman po lahat tinuturo eh. Sa, 'di ba, sa DMW tuwing ano. Ayan, then dito na tayo sa sunod. Mind setting. Ito, mahalaga to. Coach, mina-mindset mo ata kami, coach. Coach, inuuto mo ata kami. Kaya ganyan, no? Tanong ko lang, sa trabaho nyo, gano'n na kayo katagal? Hindi ba kayo naka-mindset dyan o inuuto dyan? O, OT ka. Good job. Tapos, ang galing mo sa trabaho, dadagdagan yung trabaho mo. Tapos yung sahod mo, di naman tumaas. O, tap on the back. Good job. O, inuuto ka din naman dyan eh. O, tanong lang, yumayaman ka ba? Sabi ko, sige, okay lang ako. Sabi ko, magpapauto ako dito kay Livegood. At least, yayaman ako. Eh, sa trabaho natin, ilang years na, di ba? Madami, no? 10 years, 20 years, 30 years, 40 years na. O, wala naman nangyari. Nagsettle na lang sa kung anong meron. O isipin nyo, yan kasi yung mindset natin, malaki po yan nakaka-apekto sa buhay natin. The way tayo, marami kasi yan, mindset, behavior natin, mentality, attitude. Depende kasi yan sa mindsetting natin. Di ba, iba-iba tayo ng kalakihan. Di ba? Kaya yung perspective natin, iba-iba din. Yan, like example, computer, di ba? Meron kang ano ng computer. Parang ano rin kasi tayo, parang computer din tayo. Kung ano yung na-program sa atin or tinanim sa atin, magiging yun tayo. Yan, yung kunyari, meron kang magpapaprint ka. Magkaano ka, 'di ba, magpapaprint sa computer. Meron kang tinype, tapos print mo. Nung tinignan mo na yung print mo, yung papel, nakita mo may mali. May mali doon sa papel. Ngayon, binago mo yung mali sa papel, kinorek mo. Tapos, kinorek mo lang yung hindi mo binago sa ano. Bumalik ka na naman sa computer, print mo ulit. O, paglabas mo, nakita mo yung print mo, mali na naman. Binago mo ulit sa papel. Sa papel mo lang binabago, pero yung sa computer mo, yung sa mind setting mo, hindi mo binabago yung mali. Print ka lang ng print, pero hindi mo binago. Yung ano bang makukuha mong resulta? Di ganun pa din. So, kailangan baguhin nyo yung mind setting or yung naka-input dun sa computer para yung resulta na makuha nyo, tama na. Hmm. Ayan. So, mahalaga yan, no? And kasi yung mind setting natin, yan. And ano rin, mahalaga din yung behavior. Kasi nakaka-affect yan sa understanding natin. Na iba-iba tayo ng behavior, no? Ayan, kaya iba-iba rin tayo ng resulta. And iba-iba tayo ng understanding. Ayan, then yung understanding natin, nakaka-apekto po yan sa ating mind setting. Ayan, then yung mind setting natin, nakaka-apekto yan sa action natin and commitment natin. Ano yung, dawi ka mag-isip dito kay Live Good. Ayan. And coach, nag-aatin naman ako, coach, lagi talaga ng training pero wala pa ng pay-in. Attend training but still don't have pay-ins. Oh, check how you apply what you have learned. Yan, i-ano mo lang yung mga natutunan mo, paano mo ba siya ina-apply. Kailangan conscious ka or aware ka. Paano mo siya ina-apply. Yung mga natutunan mo mamaya, 'di ba? Nagsulat ka lang tapos natulog ka, bukas wala na. Ano niyo rin, kaya nag-take note kayo. Balikan niyo bago kayo matulog.
i-recall nyo or pagising. Tapos siyempre, importante, merong action. Ina-apply po natin. Kasi makukuha po natin yung result pagka in-apply natin. And tayo mismo makaka-discover kung tama or mali pagka ginawa na natin. O, pagka nandun na kayo sa process, kunyari may kausap na kayo. Minsan may isip nyo, ay mali pala to, hindi ko pala nasabi. Yan, and check your ability and mindset when it comes to prospecting. Oh, yun, dawi kayo mag-prospect. Check nyo yung ano nyo. Marami kasi ano, yung sa prospecting, no, yung sa 5 fingers, di ba, 5 yun, kasi yung sa 4 pillars. Baka hindi pa natin yung alam. Tsaka ito, kaya ka walang paid, baka wala kang prospect. Oh. Yung sa 5 fingers, di ba, yung number 1, di ba, yung prospecting. O yung number 2, ano nga yung number 2 sa 5 fingers? Sino nakakalam ng 5 fingers? O pa-type na lang dyan. No? Baka kailangan magbigay lang kayo ng isa doon sa 5 fingers para makita ko yung mga nakikinig pa, di ba? Para sa 5 fingers of MLM. 5 fingers in live good or in network marketing. Di ba yung number 1 yung prospecting? Ano yung number 2? Number 3, number 4, number 5. I-chat nyo dyan para mabasa natin. Kasi kung ibibigay ko lang sa inyo yung sagot, nakuha nyo yung sagot. Pero yung mind nyo, parang hindi nyo siya ni-recall, hindi nyo siya ginamit, hindi nyo siya inisip. Mas maganda na kayo mismo, uy, alam ko na pala, or, uy, hindi ko pa alam coach, hindi ko pa ma-type. Di, sabihin natin. O, yan, nagbigay si Mentor Evelyn, di ba? Inviting, oh, sharing, hindi ko sunod ni inviting, presenting, presenting pa, ano pa? 5 yun. Meron pang, ano pa, 2 pa ata, hindi pa nasabi. Meron pang 2. Meron pang 2, si, ano, partner Riza. Partner, meron, sinong tinatay? Partner Roselda. Partner Cel. Partner Nila. Partner Annabel Lopio. Yan, partner Manuel. Coach Janet Arnoc. Partner Gregoria. Yan, Coach Eddie. Kape tayo. Yan, Mentor Evelyn Bernal. Coach Jose Rule. Yan, partner Angeli. And kayo lang yung mga naka-open cam, kaya kayo lang yung nakikita ko dito. Team Efficient Sharon. Sipag naman ni partner Sharon, di ba? Kahit, di ba, nag-plancha. Yan, maganda rin yung active talaga. Mas maganda yung active na may ginagawa kayo tapos nakikinig kayo sa ganito. Huwag naman yung gawing radyo pampatulog, ah. Ayan, may nag-comment. Oh, haba pa nung. Ayan, closing. Closing deals. Oh, di ba? Close the deal. Sabi niyan. Follow up. Yan, okay na. Nabanggit na lahat. Sabi ni Ellen. Larnita. Ellen niya. Sharing. Oh, close dealing. Cecilia Osang, partner. Follow up. Yes, coach. May comment si Mami Partner. Solidad na pareho. Yes, coach. Tulungan muna ang ating sarili. Ayun, tulungan muna talaga yung sarili. Lalo yung sa mga OFW, pag uwi nyo, wala na kayo asahan. Oh, sarili nyo. Lalo kung kayo yung tumutulong, sino nang tutulong sa inyo pagka hindi nyo tumulungan yung sarili nyo? Sinabi rin sa akin ng isang diamond, sabi niya, kung ikaw nalulunod, paano mo masasagip yung ibang nalulunod din? Kailangan, sarili mo muna. Meron din kasabihan na sometimes you need to be selfish in order to be selfless. Kasi you cannot give what you don't have. Diba? Bibigay ka ng pera, wala ka din naman. Bibigay ka ng tulong, sarili mo, hindi mo matulungan. Kailangan, sarili mo muna. Mas marami kang matutulungan pagka inuna mo yung sarili mo. Pagka meron ka na. Pagka marami ka na. Kasi in the end of the day, di ba, if you have many things on yourself, di ba, pagkatapos ng gabi, di ba, you have many things to other people. Kung marami kang pera, pwede kang mag-share. Kung wala ka may bigay. Kung yan, minsan nga mas madaling bigyan yung meron no, pansin niyo. Ang unfair ng mundo yung mga sumisikat, 'di ba? 'Di ba si Yolo, 'di ba? Ilang years siya nag-training, I think mga 13 years, 17 years bago niya. Clarity kasi malinaw sa kanya yung goal niya no, na maging gymnast siya, no. Siya pa yung, 'di ba, ang unfair ng buhay kung sino pa yung mga, 'di ba si Diwata, sila pa yung nakaka-receive ng tulong. Pero yung iba, 'di ba, hindi nakaka-receive. Pansin niyo, sila yung mas nabibless na kasi ganun talaga. Normal yun na, di ba si Yulo, ang dami niyang nakuha. No? Sino yung mga gusto na lang mag-gymnast dyan? Yung dami niya nakuha, nagkaroon siya ng ata, yung I think sa condo sa BGC. And siya, real lifetime food din siya, alam ko. Sa travel, mga ganun. Libre na yan sila kasi dahil sa na-achieve nila.
Yes, coach. Let's us keep ourselves busy doing for the betterment of our success. Aim high and hit the mark. Sabi ni Mami Partner Soledad Navarrete. Ayan, kinompleto na ni Coach Joshua Agravante. Ayan, prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up. Ayan, no? So, partner nila pala. Ayan, so salamat no sa mga nag-comment. Hindi pwedeng mag-akay ng bulag kung ikaw bulag din, di ba? Sabi ni mentor. Yan, mentor ko rin yan. Malapit yan si Mentor Ronnie. Mentor Rodney Brimuel, hindi ko makalimutan yung paring Berto niya, no? Kailangan sa Live Good, di ba? Meron kang patience. Kasama mo si paring Berto. Virtue, no? Patience sa virtue. Ayan, ano pa? Always active and focus your goal. Sabi ni partner man. Yan, so, ayan, baka kaya wala kang pain, wala kang kinakausap. And, siyempre, normal lang naman no, na ma-reject ka. No? Ang mga hindi lang dito na-reject, yung hindi ginagawa yung business. Hindi sinishare. Siyempre, tanggapin nyo na magkakamali kayo, marireject kayo. Normal yun, next lang kayo. Ang importante, ano yung natutunan nyo? Apply nyo lang sa susunod nyo yung gagawin. Ulit-ulit lang, walang masama no, na magkamali ka. Iset nyo yung sarili nyo na normal yun na magkakamali ka. Kasi sa school, no, na-train tayo, no, pag nagkamali ka, mali ka na ano ka, pagagalitan ka, di ba, sa school, pag nagkamali ka. Mali ka, pag nangopya ka, di ba, babagsak ka. Pero sa toong buhay, di ba, ang dami naman nangongopya eh. Imagine niyo no, 'di ba? Ang dami ng sikat na chicken, bakit nagsumikat pa yung Mang Inasal, 'di ba? Bakit nag-boom pa rin, 'di ba? Ang dami naman recipe ng chicken. Pare-pares lang sila ng ano, pero nag-boom pa rin. Mm. Ayan, no, so yan coach, may tanong coach. Tanong ulit. What is the psychology behind every successful mentor, coach? Oh, baka kasi ang minsan nag-share ka, nararamdaman ng sinisharean mo, parang magkakitaan lang ako nito, yun yung nararamdaman nila. Kung ano yung mabe-benefits mo sa, baka yun kasi yung iniisip mo. Ano yung makukuha ko pagka sumali tong tao, marami tong connections, baka ganun. Kailangan, ang ano natin, ang mindset natin, ano ba yung maibibigay natin tulong sa tao? Hindi yung ano yung maibibigay sa atin na tulong. Kikita tayo pag nakakita ka ng clients, oy, $25. Di ba? Pag yung iba, pag napa-join na, wala na, pinapabayaan na. Natutunan ko din ano kasi may pinapakinggan akong audiobook na yung title niya, The Greatest Networker in the World. Siyempre, 'di ba networker tayo, kailangan alayin yung mga ginagawa mo. Pinakinggan ko yun eh. Sabi niya, ang goal daw natin, yung sponsor tayo, ang goal natin, ang ano natin, responsibility natin yung mga pinasali natin. No, exempted yung mga matitigas yung ulo. Pagka matigas yung ulo, yan yun. May mga ano talaga black sheep na gusto nila sila mismo mag-isa mag-aral. Pero yung mga nakikinig sa inyo, doon yung pagpukusan yung turuan. Ito, yan. Ang minsan kasi ang tao, no, ang tanong, ang nasa isip lagi, what's in it for me? O ano ba yung makukuha ko pag sumali siya? Dapat ang ano nyo, kung gusto nyo talagang tulungan yung tao, and yung mindset dapat na, what's in it for them? Ano ba yung may ibibigay natin tulong sa kanila once na sumali sila kay Lipgood? Di ba? Minsan, di ba, magiging healthy, ano pa pa? Makapag for good, di ba? Magkakaroon sila ng, mabubuhay ulit yung pangarap nila na namatay na or nakalimutan na. Yun, nabuhay kasi yung pangarap ko dito eh. Dito ko lang ulit na-realize na pwede pala. Kasi may nakagawa eh, di ba? Isipin nyo, 22 years old, kumikita ng 300,000 monthly, 200,000. Sa Pinas lang, di ba? Ayaw niyo ba yun? Ako gusto ko. Di naman sa pagiging hipokrito kasi iba hipokrito eh. Mahalaga po yung pera. Hindi naman tayo mukhang pera, ano lang, mukhang negosyante. Di ba? Yan, dapat ang tanong niyo lagi, what's in it for them? And pag mag-ano kayo, magpo-prospect kayo, kailangan alam niyo yung ano, yung, 'di ba, yung number one, yung prospecting, 'di ba? Kukunin mo yung form. Coach, ano ba yung form? Hindi yung basta lang na papasalihin mo na hindi mo man lang kinilala or hindi ka muna nag-build ng rapport, yung tiwala, yung relationship nyo. Kailangan ma-build nyo muna yan. Kasi yung iba talaga, ano yan eh, iba takot na eh. Takot na sa ganito kasi yung 'di ba yung nagdaan na traditional, ang daming na ano, na trauma, na scam. Maswerte lang yung mga iba na nagpatuloy pa kay Lipgood. Kung kunin niyo yung form nila, yung form, family, 'di ba? Occupation, recreation, tas message, yung sa family, baka pagka i-invite nyo, ano ba yung kailangan ng tao na to? Baka may pera to. Baka may pera. Hindi ang kailangan nyo, baka sa family niya, kailangan nila ng products, maging healthy, o di.
Yun, kailangan yun yung maging magaling kayo na prospector. Titingnan nyo kung ano yung kailangan na tulong ng isang tao. Maya, operan mo ng products yung estudyante. O, siyempre, ang kailangan yun, opportunity. Yan, ang isipin nyo lagi, ano ba yung may tutulong nyo? Hindi yung ano yung may tutulong sa akin itong tao. Ano yung may tutulong nyo sa tao? What's in it for them? Hindi what's in it for me or what's in it for us. Ayan, so dito lang no, isa sa mga tinuro ng mentor ko no, kilala niyo si si lolo ko, si Robert Kiyosaki. Ayan, sa ESBI, sino man na marami na dito no nakakalam ng ESBI cash flow quadrant. Mahalaga to no, yung chart. Alam niyo na to yung iba nakita na tong chart. Ayan, so ayan tingnan niyo si lolo. Tingnan niyo, di ba nakalib good sa inyo yan? Ayan, tingnan niyo bakit nakalib good sa inyo? Tingnan, di ba member ba na to ng live good o hindi yan ano lang, ewan ko bakit nakaganyan yan. Baka Lenny yan siya. Team Lenny yan siguro siya. Sama natin mamaya sa pagpapicture. Di ba, Liv, bakit coach? Ano yan, hindi ko alam yan ha. Nakita ko lang. Di ba, nakismile to. Ayan, so, di ba, kung ang goal po natin, kung gusto nyong yumaman ha, sa mga gusto lang yumaman, no? So kung ayaw mong yumaman, wag mo nang pakinggan to. Ako gusto ko yumaman eh. Ang goal natin, di ba, mula sa left, ES, makapunta ka sa right side. Makatawid ka. Coach, saan tatawid? Doon sa EDSA, tawid ka. Hindi, makatawid ka dyan ba? Mula sa left to right. Makatawid ka mula sa E. Tapos sa ESBI. Ang ano yan, meaning yan, yung E, employed. Walang masama dyan, no? Kailangan ma-aware kayo kung nasaan ka ngayon. Ako dati ako employed ako 10 years. 10 years po ako na nagtrabaho. Hindi pa kasama yung mula bata ako. Na-experience ko po magtulak ng kariton, bakal bote, dyaryo. Nakapag-experience din ako ng habang nag-aaral ako nung mag-Japan, naka-experience ako ng sideline na auto detailing sa naman yun sa mga sasakyan. Naglinis ako ng gulong, 'di ba? Nag-grind ako ng nag-grind ako ng ng papakintab ng sasakyan. Experience ko yan habang nag-aaral ako sa Japan. Part-time lang. Ayan, yung pagka-employed ka kasi, no, yan, nakalagay dyan, no work, no pay. You exchange your time and effort for an income. You don't work, you do not get paid, di ba? No work, no pay yan, pagka-active. Active yan, kailangan ng oras mo dyan. No, tanong sa pagtatrabaho ba, 8 hours lang ba talaga yung nilalaan nyo dyan sa pagtatrabaho? Hindi, yung iba nga, lugi eh. Iba nga, halos 24 hours na eh, lalo yung iba sa bahay sila. Pero pansin nyo, no, hindi lang yan 8 hours, lalo kung sa dito ka sa Pilipinas, yung iba din. Iba 8 hours, 12 hours. Kasi kasama pa yung tulog nyo dyan eh, yung tulog nyo eh. Minsan, di ba, ayain kita. Tayo, gala. Di ba? Gala or, di pwedeng inom, di kasi ako umiinom eh, gala lang. Hindi ko kayo maayaw uminom, di ako uminom, gala lang, gala. Pasyal, o. Sabihin mo, hindi ako pwede, may pasok bukas eh, o, di ba? Kasama kasi yun sa pahinga mo, kailangan mo magpahinga para makapasok ka bukas. Pag kasi, di ba, umuwi ka na ng late, baka di ka na makapasok bukas. Commitment yan. Di ba? Pag meron kayong trabaho. Yan, then self-employed naman, yan, yung S, self-employed. You work for yourself, but can you take a sick week holiday and your business keeps going on without you? Ito yung mga example, meron kang tindahan. Masasabi mo ba na business yung tindahan? Yung iba kasi sabi business eh. Oo, business. Pagka ibang tao yung nagbabantay, pagka wala ka doon sa oras. Hindi mo binibigay oras mo, kumikita kang tawag doon business. Pero pagka ikaw din ang nagbabantay, ang tawag doon self-employed. Oras mo pa rin yun nandun eh. Magkano yung puhunan dyan? Baka mga 50,000 puhunan mo dyan sa mga sari-sari store. Di ba? And din, yung mga professional sa trabaho nila. Ako, welder. Ko dati dito ako self-employed eh. Yung mga doktor, self-employed yan sila, kasi pagka wala sila doon, skills kasi yun eh. Pagka wala sila doon, wala silang kita. Or 'di ba yung mga dentist, 'di ba pag walang customer, wala siya doon, wala siyang kita kasi siya yung marunong, siya yung skilled eh. Yan yung mga professional sa kanilang mga skilled worker din yan. Malalaki din sinasahod. O pagka business naman, ayan, big business. These people have people working hard for them to generate them an income. O passive. Time will come kay Live Good. Ako, ko talaga kay Live Good. Ako ngayon self-employed. Time will come pag nakapag-build na po kayo ng organization nyo.
monthly kumikita ka, weekly kumikita ka, kahit wala ka nang ginagawa, nag-duplicate ka na lang, nag-guide ka na lang, ano ka na lang, travel ka na lang. 'Di ba sa una, marami talaga. Sa una lang naman mahirap lahat ng bagay. 'Di ba yung trabaho mo diyan ngayon, mahirap din 'yan nung una, pero ngayon 'di ba, hinahagis mo na lang yung plato. 'Di ba, yung ang bilis mo na magplantsa, 'di ba? Ang bilis ko na mag-welding sa trabaho ko, 'di ba? 3 araw bago ako makalis sa butas pag nag-welding ako. Pag natuto ka, kaya mo na ng 2 araw o 1 araw tulog sa sa trabaho. Kung may mga ganun, pag natuto ka na. Sa una lang naman mahirap eh. Hanggang huli. Hindi, joke lang. Sa una lang mahirap lahat. Basta gusto mo talaga, matututunan at matututunan mo. Pagka passive naman, passive yan. Money working for you. Di ba sabi ko nga sa inyo, yung pera walang emosyon, hindi yan napapagod. Hindi yan nagre-reklamo. Hindi ito, minsan ang tao napapagod, nagre-reklamo, kaya mabagal. Pag ang money working for you na yan, yayaman ka na dyan. Investor, yan. Yung ay. Ito yung ano pala sa business. Di ba tulad yan, may yan, tulad yan yung Jollibee. Tanong ko, si Tony Tan Chong ba yung nagbukas ng pinto para sa'yo? O si Tony Tan Chong ba yung nag-take ng order mo? Di ba kahit wala siya doon, pero kahit wala siya doon, kumikita siya. Yung tawag po yung system. Di ba marami yung Henry C, di ba yung SM. Wala siya doon pero kumikita siya. Yan po yung business. Yan, then investor naman, yan. Yan yung mga nag-ano lang. They are the people that have money working hard for them. Oh. Di ba? Yung mga investor play golf and live a good life, di ba? Yan ang ano natin, future natin dito kay Live Good para ka ng investor. Bakit coach? Di ba? Yan na. Ano ka na dito eh, once na diamond ka na dito, para ka ng investor, kumikita ka, wala kang ginagawa. May profit sharing ka na 2% sa company. Oh. Kaya yung sinabi ko sa inyong diamond na 22 years old, grabe talaga, napaka-discipline, grabe, ang dami mong matututunan sa kanya. Bata lang yun ha, bakit kailangan mong pakinggan? Siyempre, gusto mo rin yung buhay niya eh. Gusto mo rin kung anong meron siya eh. Siyempre, siya yung pakinggan mo. So kung pinapakinggan mo yung Marites, bahala ka na kung ano magiging buhay mo. Kung pinapakinggan mo yung mga negative sa paligid, sa ano mo, bahala ka na kung ano magiging buhay mo. Kasi kung sino yung pinapakinggan nyo po, yun po yung magiging kayo. Ayan. Yan ang ano natin, future na nagkalibot. Once na diamond ka, para ka ng investor. Profit owner ka na dito, kikita ka na. Ayan, so ang masasabi ko lang din, no, okay na doon, no. Maganda yun na natitrace nyo kung nasan kayo doon. And kailangan na pag nakipag-usap kayo sa tao, hindi yung ano lang, yung yun mapasali lang, iiwan na. And kailangan nakapag-build din kayo ng yan, magandang relationship. Diba? Hindi yung pera-pera lang. Kasi pansin nyo, meron dito kumikita. Pero bakit umalis? Nawala pa rin. Malaki kinikita. Iba platinum na. Bakit nawala? Kasi minsan yung relationship wala. Or hindi sila masaya sa kung anong meron sila. Lalo kung mali yung pagkaka-start, mali yung pagkakagawa. Meron kasing rule dyan eh, mali, tama. Pagka mali mo ginawa, mahirap na yan. Kailangan, umpisa pa lang, tama mo na ginawa. Yung, example, yung nag-invite ka, hindi mo pinaliwanag na meron palang subscription. Hindi mo agad natama yung expectation niyo, hindi mo agad nasabi na ano. Kailangan, sabihin mo na, okay lang yan na hindi sumali. At least, ang goal mo, matulungan siya, hindi lang kumita ka. Di ba? Nahirap lamang sumali tapos malaman pala, late mo na sinabi nung nagbayad na meron pa ng subscription. Yari ka doon. Expectation niya, mali. Kasi ang na-invite nyo, mas maganda, mas tatagal talaga yun. Kasi nauunawaan niya, naiintindihan niya yung business. And yan, talk to people using your heart. Kasi emotion, powerful talaga yung emotion. Powerful din naman yung words, lalo pag powerful yung words. Pero iba rin yan pagka merong emosyon. Yung ano kasi, yung words tsaka emosyon, example, yung words lang. Pagka words kasi ano lang, hindi mabigat eh. Example, merong ano, yung words, para alam niyo yung pin, yung ano yung pin, yung kunyari karayom na lang or yung pin, yung matulis. Yan yung parang words. For example, kay partner Mary Ann, inagis ko lang sa kanya yung pin. 'Di ba mararamdaman mo partner Mary Ann, inagis ko sa iyo yung pin. Yung karayom na ano, inagis ko lang sa iyo. 'Di ba mararamdaman mo lang, tinamaan ka dito, mararamdaman mo lang. Pero yung emotion po, para yung iron bar. Para yung ano, yung stick. O, paano ko, Coach Marian, yung nilagay ko yung
yung karayom or yung pin sa dulo ng ano ng stick or iron bar. Kinabit ko doon tapos tusok ko diretso sa puso mo. Mararamdaman mo kaya? Mararamdaman mo yun kasi tatagos yun eh. Compare yung sa word lang na hinagis ko lang. Yung word lang. Ginanyan ko lang sa iyo yung ano, yung pin. Mararamdaman mo lang pero yung emotion, yun po yung iron bar. Yun po yung kahit saan ko itusok eh, mararamdaman mo yun. Kaya malaga din na talk to people using your heart. Ayan, no? So, yan, let's love, grow, and contribute. Yan, so tapos na rin ako, no? Malapit na tayo matapos, no? Ayun lang, dapat, ano, mahalin mo lang yung, ano mo, yung business partners mo. No strings attached, wag naman yung, jojowain mo, wag yung ganun, no? Kailangan, no strings attached, mahalin mo sila, di ba? No strings attached dapat. Ayan, let's love, grow, and kailangan, nag-grow ka. Natututo ka, hindi yun, huwag kang ma-stagnant. Kung ano man yung meron ka ngayon, huwag kang ma-stagnant. Huwag kang manatili, di ba? Sabi nga nila, di ba, if you don't grow, di ba, if you don't grow, wala na, maano na yan. Hindi ka na yan matututo. And kailangan, ano ka rin, kung ano yung natutunan mo, kailangan mag-contribute ka. Mag-serve ka din. Contribute ka, tumulong ka din. I-share mo yung kung anong meron ka. Kung anong yung meron talent ka, ibigay mo. Kasi, di ba, yung alam niyo yung parable of talent. Yung sa, hindi naman tayo expert doon, di ba? Yung tinago niya yung talent niya, di ba? Yun na lang yung meron siya, kinuha pa sa kanya kasi hindi niya shinare. Kasi the more na nag-share kayo, the more din na mag-grow yung talent niya. Ayan, no, yun lang, no. Arigato gozaimasu. Yan, Christian Binluan, no. So, yun lang, see you all at the top. See you all at the top. Yun lang ang ano, no. Yun lang, tapos na rin po tayo. Ayan, so, stop sharing na ako.